Hello guys, everyone, bowlers, coaches, and players, lalo-lalo na sa mga referee. Yan, nandito na naman po ang inyong abang lingkod na si Teacher EBM. Ang tatalakayin natin ngayon about sa Article 8.9 ng Official Basketball Rules or OBR. At may halimbawa yan na senaryo, application, makikita nyo sa Article 12-10 ng Official Basketball Rules Interpretation or OBRI. OBRI. Yan. Ibig sabihin, nagkaroon ng infraction, halimbawa, unsportsmanlike foul during the interval of play. Or, natapos na yung first quarter at naunang nag-game clock signal sounds, meaning wala nang oras sa first quarter, kasunod yung infraction na unsportsmanlike foul na natawagan ang depensa na si B1. Opensa natin Team A, depensa natin Team B. Dahil nauna ang game clock signal sounds bago na foul o natawagan ng unsportsmanlike foul si B1, yan ay during interval of play yung infraction. Ang tanong, paano ang tamang pag-administer niyan? Gagamitin ba yung alternating position arrow o hindi? Kung hindi gagamitin yung alternating position arrow, kanino favor ang arrow? Gagalawin ba o hindi? Yan. Before I'm going to show the example, the demo, here in the court, gusto ko munang batiin si Kapitan Eli Mayo na Barangay Santa Maria and Bayan ng Mongkada, Probinsya ng Tarlac. And then kay Kagawad Nestor Flores. Yan. Shoutout po. Maraming salamat po, Kapitan Eli Mayo. Alright. And by the way, dito, nakikita nyo, EBM. You're not alone when you got EBM Academy. Please like or subscribe EBM and share the page EBM. Alright. Scenario guys, ganito ang nangyari. So in this time, sana nakikita ng video. I think nakikita. Ako si B1. Ako si A1. A1 ako. Ang segundo na lang na natitira ay 3 seconds. Transition. Front court ng Team A. 3 seconds na lang sa game clock. Anong tabi muna? 3 seconds na lang sa game clock, no? Hop! 3, 2, 1, lumipad. Hawak pa yung bola ni A1. Tinulak si A1. Asin, pasok sa unsportsmanlike foul. Playing without the spirit of the ball. And, not legitimately, directly attempting to play with the spirit of the ball and intent of the FIBA rules. Yan. So, criterion 1. That is unsportsmanlike foul. Hawak pa yung bola. Yun yung judgment na referee, assessment na referee. Natawagan si B1 ng unsportsmanlike foul. Subalit, nung tinawagan si B1 ng unsportsmanlike foul at hawak pa ni A1 ang bola, hindi pa na-release, naunang tumunog yung game clock signal sounds bago natawagan si B1 ng unsportsmanlike foul. So meaning, interval of play na. Tapos na yung first quarter o kung nangyari sa first quarter. Tapos na. So therefore, hatol si referee. Doon ang committee, no? Doon ang committee. Ito yung mid-court eh. Doon ang committee. Hatol si referee, no? Unsportsmanlike foul. Alright. Criterion 1. Sabihin mo, not legitimately, directly play with the spirit of the ball and intent of the rules. Number 26. Danda lang. 2 free throw plus ball position. Hindi ka mo gagamitin ang arrow. Yan na, tama narinig nyo. Huwag po gagamitin yung arrow. Kasi bakit?
Hindi po kasi nangyari during the first quarter. Nangyari po siya after the game clock signal sounds, meaning tapos na yung game clock sa first quarter, so therefore, interval of play ang pangyari ng unsportsmanlike foul. That is why, top retro plus ball position. Kamo ng koponan ng Team A. Sa kanila pa rin uli. Nung tiningnan mo yung arrow naka-favor sa Team A para sa second quarter. So, alright. Come up, bago magsimula para sa second quarter. Magpapapretro tayo ng top retro. Pero siyempre, nakalapit ka na dun sa committee. Pinapakita ko lang sa video. Magpapapretro muna kamo tayo ng top retro para kay A1. Paka-pretro ni A1 plus ball position kamo. Ang true in doon sa front court, opposite side ng tables committee, doon po sa imaginary line ng top ng 3-point arc. Yan. Dahil kamo ang arrow nakapibor pa rin sa A, hindi po yan gagalawin. Hindi po gagamitin yung alternating position arrow, yung EPA or APA. Ganun po. Okay. So therefore, record na nila, naintindihan na nila, nag-report ka, and this time, mangyayari, pahinga, interval of play, kasi nagpahinga, patapos na yung first quarter, and then, buzzer na ang tables committee, start na ng second quarter, nag-whistle ang referee, magbiko na, start na, pag-start, lapit, and then, kunin ang bola ni referee, alam nyo na yun kung anong positioning ng referee, okay, and then, pretro. Tapos na mag-pretro si A1, bago simulan yung second quarter, nagpa-pretro muna. Actually, sinisimulan na nga yung second quarter. So, pa-pretro muna, dalawang pretro kay A1, pagkatapos mag-pretro ni A1 ng isa, dalawa, no jumpers, no lineup. Tama, no jumpers. Kasi plus ball position, yung unsportsmanlike foul. Two pretro plus ball position, yung unsportsmanlike foul. Alright, laging may two pretro, laging may plus ball position ang unsportsmanlike foul maging disqualifying foul kapag after na ng first quarter nakapag-toss ang referee. Alright, except na walang plus ball position kapag hindi pa nakapag-toss ang referee, nagkaroon ng disqualifying foul or unsportsmanlike foul under Article 9-7 or 9-8 ng Official Basketball Rules Interpretation. So, sabi ko nga, tapos na mag-pretro si A1, bula pa rin ng Team A. Alright, yung bola ng Team A, guys, ano yung ginamit? Yung EPA o yung plus ball position ng unsportsmanlike foul? Yung plus ball position po. Yung alternating position arrow, hindi po yung gagalawin. Sa second quarter na tayo, nagsisimula na. So, magpapatroin na tayo. Plus ball position ang Team A. So, saan ito throw-in? Yon ang 3-point place. Yan, imaginary line. Okay lang kung sumubra kaunti. Basta huwag ka magpapa-throw-in dito sa tapat ng imaginary line ng free throw. So, dito ka. Okay. Throw-in. Ang Team A. Ilang shot clock ang gagamitin? That's good question. Galing mo, no? Ilang shot clock? 14 second shot clock. Throw-in, dito dun yung committee. Opposite side, throw-in, right? 14 second shot clock. So now, this time, bakit 14 second shot clock, Teacher ABM ang ginamit? Kasi nga po, hindi ginamit yung APA or alternating position arrow. Remember, kung wala sanang unsportsmanlike foul, top retro plus ball position, gagamitin natin yung alternating position arrow. Mapapansin mo na tama yung pag-administer kasi pag EPA, kapag trinuin mo dito, sa midcourt line, labas, naka-straddle ang thrower. Pag ginamit na, iba na to pag in-explain ko yung EPA. Pag dito trinuin, naka-straddle yung thrower, sinisimula na yung second quarter, 24 second shot clock ang binibigay. Ipasa man niya yan sa backcourt, ipasa niya man yan sa frontcourt, makuha yan ng receiver ng frontcourt, kakampi niya nakakuha, 24 second shot clock lagi ang gagamitin.
kapag naka-straddle ang thrower sa midcourt kapag ginagamit ang alternating position arrow. Pero guys, ulitin ko, emphasize ko, remember, ang ginamit natin hindi EPA, hindi arrow. Ang ginamit natin sa pagsimula sa second quarter ay yung unsportsmanlike foul na nakumit ni B1 na kung saan bula pa rin ng Team A. Ngayon, 2 free throw plus ball position doon. Sa pinakita ko, tapat ng 3-point arc, tap, and then opposite side ng tables committee, throw in sa sideline, 14 second shot clock. Alright. 12, Article 12-10. Ano pa ibang magsusupport? Changes ng FIBA rules, guys. Changes. Ano yung changes ng FIBA rules? Article 8.9. Article 8.9, during interval of play, when there is an administer of free throw will be awarded or administered in the following quarter. Yan yung Article 8.9 na changes ng FIBA rules. So hoping, wala akong na-omit, nabigay naman natin yung tamang pag-administer. So this time guys, hoping that you learn. If you have any doubt and different understand, comment nyo lang po dyan with resibo, with article, sana, wag opinion. I-comment nyo in a respect way. Lahat ng mga senaryo natin dito sa ABM, kung hindi sakop lahat yung senaryo sa basketball ng FIBA rules, hindi nakuha lahat nandoon sa libro, gamitin ang power ng crew chief. Kung hindi magamit ng, hindi kaya, walang kakayahan yung power ng crew chief magdesisyon dahil natatakot o dahil sa kanyang kapahamakan o safetyness, mayroon tayong house rules, ground rules, house rules, yun ang ating gamitin. Dapat, sports clinic, i-emphasize natin yung mga possible chaos. House rules, ang pinaka-powerful, right? To amend, to improve the FIBA rule, the ground rules. All right. So, I would like you, please guys, share the page EBM, YouTube man yan, or page, Facebook. Please subscribe sa YouTube, EBM, and also, please like and follow the EBM in the Facebook. And of course, kung mabait at sobra ng biyaya sa inyo, you can donate it to EBM para mas mabigyan natin ng magandang facility or demo. Napapansin nyo, mag-isa pa lang ako kasi, alam mo, nagbabayad ka rin sa mga, logistic mo dyan sa mga taong pinapakiusapan mo, papaistakin mo yan. So if you think that you can help to the next generation referee, to the next generation players, we will help them how to play basketball, to improve basic, dribbling, shooting, whatever. So hoping, tulungan niyo po yung page ko, guys. Give and take. If you learn from the ABM, it's good, it's better. That's God's will. And because of God, Jesus Christ is inside in your heart. Actually, your heart is Jesus Christ. If you feel kindness, if you feel to help, nandiyan lang po ang EBM, and then you can share your blessing. Guys, thank you very much. Your smile. Please like na and share the page EBM and subscribe in YouTube channel the EBM. Malaking tulong na po yan. Even in a small amount, malaking tulong na po yan. Thank you very much. God bless you all. Thank you.